Yung sa next na naman, Master, doon na sa ano, doon na kami, yung na-assign ako sa ano, sa Sulu. Yung una noon, may ano yon, may planning na may operasyon yon. Kasi positive talaga. Yung nag-operasyon noon, Master, is isang ano, isang batalyon namin at saka yung isang batalyon ng ano, yung First SRB. Kaya yun yung nagsama kami na galing kami dito sa Datag, unahan ng Panglayahan. Bali sitio Datag yan, Panglayahan yan ng ano na barangay. Kaya doon kami galing. Tapos clear namin yung Datag noon. Pag clear namin doon sa Datag, paakyat kami ng Imam, sitio Imam. Yung sitio Imam na yan is dyan kami magtambay kasi may tubig din dyan. Kaya pagkatapos doon sa sitio Imam, punta na kami doon. Pero nag-ano talaga yung galawan namin is ano talaga, yung tactical talaga at saka yung kumbaga hindi talaga malaman na may tao talaga kasi iba yun sa ano, iba yun si Sir Flores, magano talaga yun. Si Sir Flores yun nga pala, si Sir Flores yung battalion commander po namin noon. Si Sir Flores po yun. Kaya, yung nangyari yun, OP talaga bago mo na, halimbawa may high ground, OP talaga. Alam naman natin yun, OP talaga, yung mga SOP, yan, na nandyan talaga. Tapos, doon kami, tambay muna kay Sitio Imam. Tapos, alam namin, Master, na may mga tao na ba, parang kasi malapit lang yung ano malapit lang yung Sitio Imam at saka yung Kanbadal Pula. Kaya yung Kanbadal Pula na yan is malapit lang yung sa Sitio Imam. Kaya marinig namin may magtabas-tabas na doon, may maingay ng mga sibilyan. Pero yung inisip namin is kalaban talaga yun. Pero inisip din namin na marami kasing sibilyan mag-akyat doon, magnguha ng niyog, manguha ng mga saging. Kasi may mga ano din doon, may mga trabaho din ng mga tao. Kaya inisip din namin. Pero sabi ng ano namin, kasi nandun naman ako sa Kuman, kailangan talaga mag-alert talaga tayo. Kasi kahit hindi yan kalaban o kalaban, importante naka-alert tayo. Yung sabi ni Sir Flores, at nagsabi siya sa ano namin, sa team leader na nagdala sa amin, yung chief jaguar niya. Tapos hanggang sa amin. Yun yung pumunta na kami doon sa Kanbadal Pula, doon na nakita namin yung nakita namin yung grabe yung Master, yung harbor site, siguro kasya siguro yung mga 300 to 400 na tao doon. Na harbor site. Yun talaga yung pinakamadami talaga. Siguro susobra pa nga yung kasagsagan talaga yung 2016. Tapos yung first SRB is yung din nila is doon sa baba sila hanggang nag-akyat sila doon. Nagpunta na rin sila sa amin na kumbaga kami, located kami doon. Yung usapan narinig ko din doon kasi malapit naman ako kay Batcom. Usapan nila na kami yung una. Kasi may mga trackings talaga, Master, positive talaga. Positive talaga yun kasi trackings, tapos tao na may sila ba, may taga-taga sila doon sa mga kawin na madaanan nila na bago pa talaga. Kaya yung Kanbadal Pula, tapos low ground, doon man sila dumaan yung mga Abu Sayyaf, doon sila dumaan, may mga trackings doon. Tinignan namin, positive talaga kasi yung gamit din nila yung iba, butas, yung iba yung mga combat, ganyan, yung mga issue naman, yung mga itim dati na mga combat, yan. Yung gamit nila kasi, yun na, kami na yung nag-leading. Naglakad na kami kasi positive talaga. Sinusundan talaga namin yun. Mga anong na yun? Mga na yun, Master, siguro nasa mga malapit na yun magtanghali. Malapit na yun magtanghali, Master. Mga siguro nasa mga 10 yata yun. Ganyan, umaga pa yun. Kasi pa naman kami doon sa mga undin namin, hatid pa naman kami ng maaga pa na sa undin namin. Kaya yung nangyari ron, kami yung
ang batalyon namin yung leading is nandito lang yung supporting lang yung ano, first survey. Bali yung ano namin is doon talaga yung ginampanan talaga namin yung kasi yung leading namin is Scout Platon. Tapos yung nakasunod sa Scout Platon kasi Scout Platon kami na yung ano sa headquarters. Yung ano kasi yung Scout Platon madami man yung Platon size man din sila. Tapos yung Charlie doon na sa amin yung Charlie. Kaya yung ano namin master pagdating namin doon alam naman namin talaga na magharbor talaga yung Abu Sayyaf doon sa ano yung pinangyarihan talaga na encounter site namin. Kaya yung pinatawag ni Batcom yung ano yung mga platoon leader at saka yung mga CEO namin, CEO sa line company at saka yung platoon leader ng ano, platoon leader ng Scout Platon. Kasi yung Scout Platon man yung nasa unahan. Yung usapan is yung Scout Platon yung gagapang. Tapos yung headquarters at saka Charlie maghiliran na sila, sector of fire na. Kasi positive talaga na Abu Sayyaf talaga yun. Kaya yung nangyari master, pagkatapos yung nag-uusap na kung sino yung gagapang, sino yung dito naka-skirmish na lahat, naka-ano na. Ginapang na yung scout. Ngayon, tumawag sa radyo, may na yung yung platoon leader ng scout. Yung call sign niya is si Sir Dada. Kaya yung nagtawag na siya sa kay Batco, mahina yung tawag, yung kasi positive talaga. Tactical na. Alam mong Oh. Kasi ako chief ni Batcom at saka ako gunner, doon man talaga ako, malapit man talaga ako kay Batcom. Kasi ako yung gunner nila ng automatic rifleman kasi ako yung nagdala ng K3. Kaya tawag positive talaga kasi mahina na. Kaya yung kaba ko din kasi narinig ko ba sa radyo. Yung kaba ko parang ano na din, sabi ko ito na talaga, pangalawa na talaga. Oh, mandan na yung kaba ko, sabi ko encounter talaga ito kasi positive talaga. Yung nangyari, sabi nagano yung leading ni Sir Dada, yung call sign niya Dada, na sinabihan na si Sir Dada nga kasi pinagapang niya yung dalawa, yung plato guide at saka yung leading, ginapang na pare din yun na may mga special course din. Kaya pagapang doon sa yung nagharbor doon sa baba. Kasi yung pinagharboran nila master is baba nga siya, pababa, pero grabe yung sukal at saka malaking kahoy yung pinagtaguan nila doon. Kaya yung nangyari, ginapang ng leading ng scout, saka yung guide, positive man. Nasa mga 10 meters lang sa kanila. Kasi alam naman natin magapang yung mga may specialization sa atin. Tapos bago lang ka-graduate kailangan gapang talaga. Paggapang yan positive talaga. Nagsabi siya nga Dada, yung ganito yung call sign. Sir, positive talaga sir. Narinig ko ba? Positive talaga sir. Ano yung advice sir? Sige, paano yun muna, pagkabitin niyo muna na yung iba yung duyan. Kasi nagkabit yung duyan yung mga Abu Sayyaf sir. Kami doon sir. Hilala na kami. Tahimik na talaga kami sir. Kahit isang sir, apak, hindi talaga. Kasi nakahilira na talaga kami. Yung tactical na talaga na pinaka-tactical na talaga. Kasi alam naman natin na positive talaga yun. Kaya hindi kami nagdalawang isip. At saka hindi kami maano kami ba yung mag-compromise ba sa kalaban. Kasi sabi ni Batcom, sige, dikitan nyo. Tingnan nyo kung may baril ba talaga. Sabi ni Batcom. Sige sir. Dikitan namin sir. Pag sabi niya dikitan, sir, positive talaga sir, yung may baril talaga sir, dito na sir, may sir, yung ibang baril sir, nakasandal sa puno ng nyug sir. Sige, antay kayo sa command ko. Pag sabi niya sir na bugahan nyo na patay yung dalawa sir. Sabi ng leading, tumba talaga sir kasi nagkabit yung duyan, yung isa nakahiga pa sa duyan, yung nakahiga sa duyan, talaga yun, natamaan talaga yun, at saka yung isa na nagtayo-tayo kasi guide at saka leading mo yung pumutok. Kaya yun nagalawakbar na yung Abu Sayyaf yun lahat, pati kami. Yung Scout Platon yung nandun sa unahan, nakahilera din sila doon, nasa baba kunti namin.
yung tago, yung cover din nila doon, sir, is ano lang, yung puno ng kape at saka puno ng lansones, pero Cover ng... cover ng escarplatón. Pero mas advantage talaga yung mga Abu Sayyaf yung cover nila kasi malalaking puno ng mga lansones at saka durian. Kaya nahirapan din yung escarplatón, kaya sa awa ng Panginoon yung escarplatón, yung ginawa nila na cover is yung mga ano na lang nila, mga base, tinanggal nila, ginanon nila doon. Yung mga base nila kinover. Kaya yung ano talaga na encounter talaga matagal-tagal din. Yung ano, kasi yun na, nagsabi na yung Scout Platon, yung Platon Sergeant nila na si Sir Flores, sabi niya, sir, marami ng ano sir, may wounded na kami dito sir, ano yung yung gagawin namin sir? Sige, yung wounded nyo, wag nyong dalhin dito, pagapengin nyo na dito, kung makagapag dito sa itaas, kami na yung bahala. May wounded na. May wounded na yung doon sa baba sa Scout Platon sir. Ano yun? Hindi pa nag-isang oras o ilang minutes pa lang may wounded na? Mga ilang minutes pa lang, sir. Siguro nasa mga, siguro mga 20 minutes. Nabakbakan may mga wounded na doon. Kasi, pag sabi ni Sir Flores, sige, paakyatin nyo dito, yung mga wounded. Paakyatin mo. Kasi yung Platon Sergeant din doon sa, sir, sa Scout Platon is Flores din yung pangalan, Sergeant Flores. Tapos yung batcom namin, si Sir Flores. Kaya sabi niya, sige Plong, iakyat mo yung paakyatin mo dito, pagapangin mo na lang. Ganyan ba? Pagapangin mo na lang. Sige Noy, pagapangin mo Noy. Noy man yung kadalasan na niya sa amin, sir. Yung itawag niya sa amin, sir, sa mga tropa. Kaya gapang yung mga wounded doon. Yung iba sir, yung madami talagang wounded. Kaya yung master, yung nangyari doon, katagalan na bakbak kasi yung Abu Sayyaf doon, master, is nagiyakan na yun din yung iba. Nagiyakan kasi may tama naman. Nagsigaw na Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapos yung iba nagiyakan na doon kasi yung dalawa talaga, positive talaga yun. Kuka yun. Tumba talaga yun. Pero magaling din sila. Kasi yung pag-strikit nila, yung ginawa nilang pag-strikit is yung yung dahon ng nyog. Anong? Dahon ng nyog, yung langkay ba yan, master? Yun yung ginawa nila pag-strikit. Ginanon nila doon sa sa kasama nila, iganon doon tapos sabay hila. Madali lang man yun, mahila. Kasi madulas man yun pagpabada siya. Isa kayong tao doon? Isa kayong tao tapos itali yung yung sa dahon ng pinakadahon talaga ng langkay ng Kahit yung langkuhan lang na niya, itali na kagad. Itali tapos bira. Sabay hila. Kaya madali sila magka-estikit. Grabe din yung kawaryo yung mga Abu Sayyaf dati, pero sa awa ng Panginoon, marami din kaming mga warrior na mga integration din dati. Yung mga kasama namin na integrate din, grabe yun. Talaga yung mga trupa na mga junior nila di kay mga kuan, ilatag nila ng maayos, yung may cover bago sila mag-cover. Yung iba nga master hindi na mag-cover kasi pagputok ka na, yun na yung magsabi na ikaw Noy. Yung Putok mga doon. integre? Yung mga integre, master. Kasi doon ka din makakuha ng idea na hindi ka na matakot ba? Hindi ka nakatakot si master, tayo pa ba? Kaya yung din, yung kaba mo din, parang mawala din. Kasi makita mo yung si master, nagtayo-tayo lang. Kasi alaman niya yung alam din, ako, is noong time na yun, is 15 na ako. Kaya, 15 na ako noong time, kaya pinadala na ako ng kitre kasi umuwi yung magdala talaga na gunner talaga ng kitre, kaya ako yung pinadala. Yung nakita ko talaga sa likod, nawala talaga yung kaba ko kasi yung sa Charlie Company, yung mga senior namin doon ng mga integration is nagtayo-tayo lang tapos sabi nila, malayo lang yung putok, huwag kayong matakot. Nag-Allahu Akbar din doon sa likod namin. Kaya parang nawala din yung takot namin pagsigaw yung kasama namin ng mga integration na Allahu Akbar ba. Kasi yung mga Abu Sayyaf din doon sa baba, natakot din sila kasi alam naman nila na yung kaengkwentro nila is stratesikan kasi marami mga integration din. Mga tagahulo din, Muslim. Muslim brothers. Kaya natakot na din. Kaya
Yung firefight siguro, yun, nagsimula ng, nagkain kami ng tanghalian nun. Nagsimula ng ano, siguro, natapos yun sa mga alas 3 siguro. Alas 3 ng hapon, Master, nagsimula ng alauna hanggang alas 3, nasa mga 3 oras yung ano, firefight nun. Kaya yung nangyari yon, nagsabi pa sa akin si Sir Flores, Sir Flores, kung makita mo itong video na ito, sir, pasalamat talaga ako sa iyo, sir. Sa awa ng Panginoon, sir. Dito pa rin ako, sir. Yung kasama mo dati na nagano, buhay talaga, sir. Dito ako. Testimony ako na tayo yung magkatabi, sir, sa gira ng ano, sir, ng Panglayaan, sir. At saka si ano, si Sir Bawagan, sir. Tayo yung kasama. Kasama yung si ano, si Staff Sergeant Baggubat, nandun na sa ano, sa Charlie Kapani, siya yung ano, siya yung gunner mo no ng 60 gunner, Sir Bawagan, sir. Ito na ako, sir. Buhay pa rin hanggang ngayon, sa awa ng Panginoon. Sana malampasan ko itong 20 years, so di kaya mahigit pa na compulsory. Ito talaga. Yun na, sabi ni Sir Flores sa akin, Noy, huwag ka magtayo, Noy. Drop ka lang dyan. Ayusin mo lang yung ano, yung baril mo, ilatag mo lang talaga yung maayos yung bala para ano. Yung nangyari na yun, sir, ang master, yung hanggang sa katagalan na fight yun, yung mga wounded, inakyat na yung iba kasi pa kunti-kunti na lang yung ano ba. Nagsabi sa akin si Sir Flores, Noy, i-recover mo si ano, si Dodoy. Sabi, yun na, yung nag-alanganin din ako mag-recover kasi may putok pa man, yung mga bala ba. Kaya hindi ko na ni-recover kahit nagsabi talaga ako, sir, may mga putok pa, sir. Kaya sabi niya, sige, dapat ka lang dyan, Noy. Kaya yung nangyari noon, hindi ko talaga siya dahil kasi natakot ako ba. Yung sabi ko kasi na-wounded naman siya. Pagkatapos na sinabihan na lang siya, Noy, Doy, ano ka lang dyan, dapat ka lang dyan. Tapos, yung ano, sabi niya, Doy, okay ka lang ba, Doy? Nagsabi naman yung Chief Jaguar namin, sir, na okay lang na ganyan siya. Okay lang, sir. Ganyan siya. Kaya yung nangyari doon is, pagkatapos ng putukan na talaga, sir, bailan-ilan na yung putukan, may mga mag-2-3 pa rin na kalaban doon na maglampas na. Paisa-isa na O, lang. paisa-isa na lang. Yung mga 2-3 minsan, dito na mag-ano sa mga namin. Pero sa awa ng Panginoon, yung 2-3 pala is pag kahoy talaga na puno na malaki, yung down, is kung doon ka sa itaas, yung puputok yung 2-3 sa taas is parang hindi pala ma-direct na matamaan ka doon sa baba. Yun lang yung naano ko, parang na-observe ba. Sabi ko, okay din o di kaya pinitusin na talaga kami ng Panginoon na hindi kami talaga matamaan. So, oh, shower yun eh. Kaya, awa ng Panginoon, ganun talaga yung nanasan ko na may putok doon, malaking putok doon sa itaas, malaking putok doon sa likuran. Kaya, sabi ko, kaya, nung nangyari yun, yung ano, yung mga wounded, inano namin, inayos din namin. Pasalamat din kami kasi may train din kami na medics na magaling talaga. Kasi nakapagserbisyo siya sa hospital ng mahigit siguro 7 years, 5 years yata. Yung kaya siya talaga yung taga-gamot, kumbaga first aid ba? Habang encounter, nag-first aid na siya doon. Siya yung taga-first aid talaga kasi magkasunod naman din kami ng class noon pero parang magka-batch din. Si Sergeant Canyo, Franklin Canyo. Siya talaga yung ano doon sa first aid. Salamat din kami sa kanya kasi grabe yung effort niya doon tapos may mga medics din sa mga line companies at saka yung sa ano namin, pero siya talaga nasa scout platoon man siya. Siya talaga yung siya talaga yung may alam talaga sa lahat kung ano yung talian, ano yung ano kasi naka-ano man siya sa ospital talaga. Naka-duty man talaga siya kaya pasalamat din kami sa kanya kasi nadala yung wounded namin lahat, buhay talaga doon sa buhay talaga sa ospital dito sa sa Busbos. Oo. Yun talaga kaya sabi ko pag kunti-kunti na yung putok
dasal talaga ako sa sarili ko. Pasalamat talaga ako sa Panginoon na hindi din ako natamaan. Kasi yung pinagtaguan namin ni Sir Flores at saka si Sir Pawagan, ano yun, puno ng mangga at saka puno ng lansones. Yung kay Sir Bawagan is puno ng lansones at saka maliit na durian. Pero yung lansones malaki-laki din. Tapos yung sa amin ni Sir Flores is ano yun, ano yun is puno ng mangga. Puno ng mangga yung pinagtaguan namin dalawa doon. Para kayo para kami kahit na katanday na kasandal na yung paa ko sa kay Sir Flores, okay lang. Sabi niya, Noy, okay lang yan, Noy. Kasi gira naman. Hindi mo naman nalaman kung sino ba yung ano sa'yo. Okay lang yun. Kasi kaya ngayon, maghigit talaga ako ng pasensya, sir. Pasensya na talaga kasi kung ano yung mga hindi na natin na alam kung mali pa ba yan o tama pa ba yan kasi ano na eh. Oh, yung iba nga sir is, yung iba nga master is nagkaganon na sa isang niyog. Oh, dalawa na sa isang niyog, nagkaganon na sila. Oh, parang ano na sila. Nakapatong na yung isa ba kasi sa isang niyog, malaki man yung niyog. Tapos yung kinubira niya, maliit man. Kaya siya, yung isa, pumatong na doon. Kasi kulang yung mga cover. Mga cover. Kasi sa line company siya nakita ko. Tapos dito sa amin, okay man kasi may mga puno din doon. Kaya, yun na. Kaya, doon ako na ano talaga na pasalamat din ako. Parang masaya yung encounter nyo na yun. Masaya talaga sir pagkatapos sir. Pero hindi ko na lang isabi yung ano, may ano pa rin yun. May nagbuhis pa rin ng ano, ng isa. Kaya naiyak din ako noon. Kaya kung ano man, naunan man siya, rest in peace na lang sa'yo, Master. Nauna ka man. Kaya doon na, parang maiyak talaga ako. Yung panahon yun. May nagbuhis talaga ng buhis siya. Sa encounter mo yun? Oo. Pero doon na sa ospital na siguro nasa mga 1 week na yun. Bago pa siya nabawian. Kaya mayak-yak talaga ako yun. Kasi yun pa naman yun yung ano, dikit ni Sir Flores. Hindi yan makalimutan ni Sir Flores. Bakit emotional ka pagdating sa kanya, Master? Kasi ano din yun, mabait din yun. Sa ano ba? Kaya Si Lane. si Lit Lagarnya. Hindi ko din yung makalimutan. Lit Lagarnya. Kaya minsan pag maisip ko siya, makatulo talaga yung luha pero kasi ano yun, mabait yun eh. Kaya ano din yun, magdala ng tao, sabi na ano, ganito ganyan. Kaya sabi ano talaga. Kasi yung ano din doon, grabe yun, magdala ng tao. Snappy din yun. Kaya yun yung din yung pinili ni ni Sir na ng mga NCO at saka ng mga officer na siya talaga yung kay Sir Flores. Kaya yung nangyari no na na sabi ni Sir Flores na i-recover ko. Hindi ko talaga ma-recover kasi may putok pa talaga eh. Kaya hindi ko talaga ni-recover. Pero natama na siya noon. Kaya yung nasali naman yun sa usapan sa yung kanina na natamaan siya tapos ipa-recover sa akin. Hindi ko talaga na-recover. Pero at least na nabigyan siya ng pangunang lunas. Nakakita pa yung pamilya na buhay siya. Kaya yun na. Yung nangyari, hindi talaga niya nakayanan kasi may yun. May natamaan na internal organ yun. Ganun yun. Oo. Emotional ka. Kaya nga, Master, Ng tao. Malapit ka din. malapit talaga, Master, kasi siya yung nagdala sa amin. Kahit magkain kami doon. Yung tulugan niya, yung barracks niya doon, tapos dito lang ako nagduyan. Sabi niya, may operasyon tayo, incoming operation, private, gumsa. O, sir. Basta i-prepare mo lang yung gamit. Ako, K3 gunner ako, may private din kami, pero yung private din namin is isa lang man. Kaya ako din yung tumutulong na magluto, prepare ng mga gamit, kahit automatic ako. Kasi tinutulungan ko din yung junior ko ba na ito yung gawin natin. Kasi siya lang talaga yung mag-isa eh. Kahit yung kaldero,
Kahit ganir ako, kinaya ko talaga na dito talaga sa akin yung iba. Minsan kasi kahit mabigat, kaya dali ko talaga. Kasi dati, trinin din kami ng kumbaga CLS. Kaya yun minsan, kahit K3 ako yung magdala ng, ng medical kit. Kahit K3, oo. Kaya yun, yung nangyari yun, babay talaga yun si Little Garnya. Kaya minsan may emotional talaga ako, mapaiyak talaga ako pag may alala ko siya. Kaya nung nangyari nun, yung trauma ko, galing pa sa 50-50 na pag halimbawa nga kahit may mag may magtunog lang na parang bala ba na kumbaga matapon o di kaya kaldero o di kaya yung parang maisip ko mga parang bala na gumanon sa ulo ko ba. Kaya minsan doon sa bahay magtaka na lang yung misis ko na talaga parang mawala ako sa sarili minsan yung kumbaga nakatulog ako. Pero pag halimbawa na parang may na trauma ako kung nakauwi ako doon sa bahay kasi may asawa naman ako tapos may isa kaming anak noon pa. Ngayon siguro 2016 na sa mga yung anak ko nasa mga 1 year. Wala pa talagang 1 year. Tapos kasi 2015 man yung pinanganak yung first baby ko. First anak ko. Kaya pag doon kami sa bahay pag makauwi ko doon sa bahay master, parang nasa sarili ko pa rin na nag-alert ako ba kung matulog ako ba. Parang siguro sa trauma siguro yun na sarili ng putok, saka maamoy mo yung pulbura na parang yung pulbura na parang papasok sa utak mo di kaya ba. Para yun yung nakakos ng din sa pag-iisip po ba na yung putok pati yung makaamoy ka ng mga pulbura. Kaya yung makita din mo yung kasama mo na duguan kita mo din yung kaya parang may kunting traumatic ba. Kaya minsan pag nagluto yung mama ng misis ko, nalaglag yung takip ng kaldero lang. Kaya parang naganon ako sa master ba. Bigla ako parang gumapang na. Pero yung misis ko hindi nakakita sa akin. Na yun yung nangyari kasi natulog ako sa kwarto ba. Kaya nung nangyari yun, parang sabi ko, parang may bala man na gumanon na natulog man ako. Parang kung makarinig ka ng bigla na hulog o di kaya yung mapadapa talaga. Yun yung na-experience ko talaga sa sarili ko. Tapos yung sinabihan na ako ng misis ko kasi natulog ako, gising din niya ako kasi parang nananaginip ako. Tapos ginanyan ko siya ginanyan ko daw siya master, parang tinakot ko daw siya. Ginanyan ko daw siya nga parang sinigahan ko ba ng mata ba. Kaya sabi ko, nagiyak na yung misis ko yung kinabukasan. Sabi niya, ano ka ba kagabi? Bakit sinigawan mo ako? Bakit matapang pa yung yung nanlilisik yung mata mo? Tapos nagbalik daw ako natulog, master. Pagbalik ko tulog, kinabukasan, nagiyak na yung misis ko. Sabi ko, hindi ko man alam yun kung yung ginawa ko kagabi. Hindi man din ako nakainom. Wala din. Ginising lang ako parang puyat ba, di kaya sa pa yun, sa parang dala ko na sa isipan ko ba, parang na-trauma ako. Kasi nung dati may kumbaga stress debriefing pero hindi ako nakasali ba. Yung iba nakasali din ako, stress debriefing kasi pag stress debriefing minsan makauwi ba. Tapos nagkandag ng stress debriefing kaya hindi ko din talaga na. Pero kahit may stress debriefing, nakatulong din, malaki din yung tulong. Pero hindi mo talaga maiwasan talaga yung pa rin, trauma pa rin. Yung makarinig ka ng putok. Kaya yung nangyari yun, may sunod-sunod pa yun ng mga, kasi pangalawa yung encounter ko yun na nasalihan ko yun, yung nakasali ako sa pag-iisang sundalo. Yung sunod-sunod na mga encounter, hindi ko na lang isa-isahin. Parang nasanay na ako ba? Parang minsan nga, gusto kong sa sarili ko na magsama talaga ako pag may operasyon kasi
para ma-experience ko ganito, ganyan, kung halimbawa ma-encounter man. Kasi para mapatunayan ko talaga sa sarili kasi pangarap ko talaga noon dati sana pangarap ko talaga dati na magsundalo pero hindi ko pangarap na mapunta talaga doon sa ulo. Oh, hindi ko talaga yung pangarap. Oo. Oh, hindi ko talaga yung pangarap, Master. Oh. Sino naman siguro kung Oh. Pero hindi mo talaga maiwasan kasi nag-report ka sa unit na doon talaga papunta. Kaya hindi mo talaga maiwasan. Alangan naman mag-awl ka, alangan naman magkuhan ka. Sayang din. Kasi kahit maliit yung sahod noon, pero nakatulong din. Nakabigay ako sa magulang ko ng pangpundar ng negosyo. Ano ako sa panggastos ng bisis ko at saka sa anak ko. Kaya hindi talaga ako nag-isip na mag-awl ako. Hindi kasi galing talaga ako sa mahirap talaga na pamilya talaga, Master. Nakapag-aral ako pero hindi talaga sa class na paaralan. Public at saka yung nagano ako, yung sa pag-aaral ko is sa college ako is ano lang, yung nagiging kumbaga ano ako ba yung may nagpaaral sa akin ba? Kumbaga nagano ako na may nagpaaral sa akin kaya yun nakaaral ako. Pero noon wala man talaga yung pang tuition yung mama ko kasi nag-stop naman din yung magsuporta sa akin kaya yun balak ko na talaga na magpasok na talaga ako sa sundalo kaya yun wala ako balak talaga na mag maasa no kwan pero hindi talaga maiwasan yung pinanood ko lang sa TV noon dati na nakita ko yung mga sundalo doon sa Hulo naranasan ko talaga kung ano talaga yung buhay ng pagsusulo at pagiging isang sundalo at maasayan sa sulo. Ayun. tagal ka pa doon? Tagal talaga kasi 2014 hanggang 2023. So, almost Almost 10 years. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9 years. Almost mag 9 years 9 talaga. years na pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa ulo. Kaya yung mga area dyan sa ulo, alam ko talaga yan. Kasi private pa ako. Lakad kami ng Umar, lakad ng Panglima Estino, lakad ng Parang, Talipaw, tapos dito sa bandang Indanan, yan, Patikol. Yung pinaka-favorite ko talaga is Patikol. Bakit? Diyan ko talaga naranasan kung ano talaga yung gira-gira na yan. Kasi yung mga ano din yan, yung mga Abu Sayyaf din yan is warrior talaga pero sa pagkakaalam ko takot din sila sa Saitan Battalion, yung tinatawag na Daredevil, tatisikan lalo na yung magagaling din yung mga officer sa yung battalion commander na pa-assign dito yung panahon na yun kaya pasalamat din kami sa mga officer at saka yung battalion commander. Oo. Kasi matapang din sila pagdating sa bakbakan na sa gira. Kaya pasalamat din kami. Kasi at saka doon sa trupa ng 30-sikan yung mga nauna nang nagbuwis ng buhay sa mga pamilya nila, condolence at saka yung mga tropa na nauna na, rest in peace. Kaya sa ngayon na kaming buhay. Kaya parang mabalik din sa alaala namin na maiyak-iyak din kasi may pinagsamahan eh. Kasi siguro sa pinagsamahan namin sa 30-sikan yung mga nasawi na yun is nagiging close ko din eh. Lahat yung mga nakasama ko sa scout platoon, nakasama ko sa headquarters. Kaya madamdamin din nawala sila. Kaya minsan kung may alala ko sila, maiyak talaga ako. Kaya yung inano ko na lang is pagdating doon sa pag halimbawa mag-operate kami pero kulang na kasi yung nga may nangyari yung isang lakaran. Kaya yung iniisip ko na lang is enjoy ko na lang yung sarili ko sa lakaran at saka mag-ingat na lang talaga ako. Yun yung kuhan at saka una talaga is magdasal talaga na talaga yung kumbaga iway talaga sa
sa bala naman talaga yan. Kasi kung gira-gira, hindi yan magsabi yung bala na ano eh, hindi kita tapamaan kasi hindi ka nagtago. O nagtago ka, hindi kita tatamaan. Hindi talaga yan magsabi, kaya mag-ingat talaga. Sa mga naiwan na mga daredevil, na buhay pa hanggang ngayon kung may magkaroon ng operasyon, mag-ingat. Unang-una, mag-pray. Pagkatapos, alalahanin yung sarili una, tapos yung kasama. Kasi kung hindi mo alalahanin yung sarili mo, halimbawa, kung ikaw pa yung, tayo pa yung una na ma-disgrasya o di kaya ano, hindi tayo makapag-strike o makapagbigay ng unang luna sa kasama natin. Kaya unahin natin yung sarili. Tapos, sunod, tingnan natin yung mga kasamahan natin. Kung may message ka, kasi ang ganda kasi ng ano, respeto sa mga na nag-bush ng buhay ng mga kasama. Kung may mensahe ka sa kanila, saan man sila ngayon, nandyan na yan sila. Siguro saludo ka rin sa kanila. Ano yung message mo sa kanila ngayon? Kung may message ako sa kanila, yung una-una talaga, pasalamat talaga ako. Unang-una, kung saan man kayo, kung narinig niyo ako, unang-una pasalamat niyo ako kasi kayo yung una talaga na yung iba, yung mga, kasi yung mga nasabi niyo is mga direct senior ko, sila yung nagpapaalala sa akin, nakasama ko din na sa operation, nakasama ko din sa Scout Patrol headquarters. Kaya yung ano ko talaga, yung message ko sa kanila is Ano mo lang yung as pagbibigay pugay natin sa pangalan nila. yung is kayo talaga yung pinaka-hero talaga. Pinaka-hero kayo. At maraming salamat talaga na kahit nagbuhis kayo ng buhay, pero Sila sino? sila Lit Tolero, sila Lit Abiliana, at saka si Lit Lagarnya. Sir, saludo talaga ako sa inyo, sir. Mahal ko kayo, sir. Kahit ngayon, sir, hindi ko talaga makalimutan yung pinagsamahan natin, sir. Kaya minsan pag maisip ko kayo, mapaiyak talaga. Maluwa-luwa talaga kasi alam naman natin kahit galing pa sa Minlan hanggang sa Hulo, magkasama tayo. Kaya salamat ako sa inyo kung ano yung naiambag nyo sa pagiging sundalo ko. Sa pagiging tao, respeto, ganyan, respeto. Yung mga talaga is respeto at saka disiplina sa sarili. Sa Kaya, mga pamilya nila. sa mga pamilya nila, ma'am, at saka sa mga anak nila, sana makita nyo itong video na ito. Nagdadalong hati talaga ako. Masakit talaga sa damdamin tanggapin, pero tanggapin na lang natin kasi nauna sila. Sila talaga yung tunay na bayani. Hanggang ngayon, kahit mga mama at saka yung mga anak nyo, kondolin sa inyo. Kaya wag din natin isipin na hanggang doon lang talaga yung buhay natin. Isipin natin na yung buhay nila is nandito pa sa isipin natin at saka sa damdamin natin na parang ginawa natin na buhay pa rin sila hanggang ngayon. Hindi natin sila magkalimutan sa mga ginawa nila sa atin. Kung ano yung mga kabutihan na ginawa nila sa atin. Kaya, ma'am, condolence. At saka ipagpatuloy nyo yung alaala ng mga mister nyo. Kung ano man yun. Kasi sila talaga yung kami talaga yung nagsama-sama. Okay.